kwentong halimaw na naman tayo ngayon mga kapatid. So, kumusta kayo dyan? Nagbabalik tayo sa ating reaction video ngayong araw na ito. So, kwentong halimaw tayo. Kung mahilig kayo sa mga kwentong halimaw sa lupa o kwentong halimaw sa karagatan. Pero ang bibigyan natin ng reaction video natin ngayon ay kwentong halimaw sa karagatan. So ito na nga ang nagpakita sa Mexico ang demon shark. So mas malaki pa daw ito sa sa napakalaking halimaw na talaga ito. Sobrang laki ito, sobrang mas malaki pa to sa sa barko siguro na Titanic. Kasi sabi naman sa sabi sa Biblia, meron talagang mga mga malalaking halimaw sa dagat na minsan lang nagpapakita. So kung trip mo ang ganitong klaseng video ko ay mag-subscribe ka na kay Marvelous Facts and Mystery, at huwag mo na rin kalimutan i-click ang kanyang notification bell para updated ka sa mga video na i-upload niya, at mag-subscribe ka na rin sa channel ko, Team Tiger Shark. At huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para updated ka sa mga video na i-upload ko sa bago natong reaction video. Kaya wala naman tayong hinihintay, simulan na natin mga kapatid. Sa pag-usad ng teknolohiya, masasabing mas madali na natin marating ang iba't ibang sulok ng mundo at ang pagtuklas ng mga lugar na hindi pa napupuntahan ni numan. Sa pamamagitan ng mga high-frequency radars, sonar, drones at ng satellite imagery tulad ng Google Earth. Ngunit sa kabila ng modernisasyon, mayroon pa ring bahagi ng daigdig ang hindi pa rin lubusang natutuklasan nating mga tao at binabalot pa rin ito ng misteryo. Ito'y walang iba kundi ang karagatan. Kaya naman, hindi nakapagtataka kung may mga namamataang hindi pangkaraniwang nilalang na talagang maghahatid sa iyo ng takot. Isa na nga dito ang napakalaking nilalang na namataan sa pagitan ng Baja Peninsula at sa estado ng Sonora na tinatawag na El Demonyo Negro. Welcome back to Marvelous Facts and Mysteries, kung saan sabay-sabay natin babalikan ang kasaysayan at tutuklasin ang mga misteryo na nagpupuhuli sa iba't ibang panig ng mundo. Pakiclick na rin ang subscribe button, gawin na rin ang notification bell para ikaw ay updated sa ating mga ilalabas na videos. Maraming salamat po! Mahigit 80% pa ng karagatan ang hindi pa natin nagagalugad dahil ayon sa ilang eksperto, mas madali pang siyasatin ang kalawakan kaysa ang kailaliman ng karagatan. Dahil ito sa napakataas na pressure sa ilalim ng tubig, sapagkat ang pressure lang na mararanasan mo kung ikaw. So ito daw mga scuba divers na nag-explore sa napakailalim ng karagatan o sa deep blue sea na talaga, sa Pacific Ocean. So 5% pa lang ang nagalugad nila na 5% pa lang ang na-discover nila sa kailaliman ng karagatan. So kaya sabi nila, so tumigil na daw sila sa pag-explore tong mga scuba divers, kasi hindi ko alam kung sabi dito mayroong talagang napakalaking halimaw daw na nagtatago sa pinakailalim ng dagat. So sinaunang halimaw pa dayon sa panahon pa yon ni Noah, di ba? Panahon pa yon ng mga dinosaurs no, lumabas yon. Kaya siguro gusto nilang katahimikan kaya nagtatago pa sila. So mabuti pa itong mga halimaw sa dagat, gusto ng katahimikan kaya hindi minsan lang umalabas. So sana tayo rin mga tao ay maging tayo, gusto rin natin ng katahimikan. Kaya ito siguro medyo nagambala sila yung pag may nakita silang itong mga halimaw na ito, may mga tulad nitong shark demon na tawag nilang
pinakamalaking pating sa karagatan. Siguro na pansin ito ng pating na medyo nagambalan sila, kaya sila lumabas na. So ito na nga, ito pang mga halimaw pa sa dagat. Ito na nga, nagpapakita sila sa mga tao, sa mga scuba divers, kaya tinigil na nila ito ng pag-explore. Kaya 5% pa lang ng sa karagatan ang nila sa mga scuba divers ay nasa sea level ay humigit kumulang 15 PSI lamang. Samantala, kung ikaw ay magtutungo sa ikalaliman ng Mariana Trench na may lalim na halos 7 milya, ang pressure dito ay aabot ng 15,750 PSI o isipin nyo na lang, mayroon 100 elepante na nakapatong sa katawan nyo ng sabay-sabay. Ngunit ganoon pa man, ang mga oceanographers ay patuloy pa rin sa paggalugad ng ating karagatan at ilan nga sa mga kamanghamanghang natuklasan nila ay ang mga seamounts o mga kabundukan sa ilalim ng karagatan na nabuo ng mga volcanic activities at ang ilang bagong tuklas ng mga marine animals tulad ng Roseville Fairy Rust. Kabilang na nga dito ang kinakatakutang El Demonyo Negro o Black Demon Shark na sinasabing humigit kumulang 60 talampakan ang haba at maaring mas mabangis pa sa Megalodon. Si Admiral John Hawkins ay lula ng kanyang barko patungo sa Yucatan Peninsula at sa Spanish settlement na ngayon ay kilala na sa tawag na Veracruz. Habang sila Admiral Hawkins at ang kanyang mga tauhan ay nasa gitna pa ng karagatan, may namataan silang isang kulay itim at napakalaking isda na noon lang nila nakita at ayon sa mga lokal, ang nakita nila ay walang iba kundi ang Salt o ang El Demonyo Negro. Sa paglipas ng panahon, madalas makakita ang mga mangingisda ng isang tambuhalang itim na isda sa pagitan ng Baja Peninsula at sa estado ng Sonora na kilala din sa tawag na Sea of Cortez, kung saan madalas pataubin ang kanilang mga bangka. Nang mga panahong iyon, napadalas din ang mga balyenang inanod sa mga pampang na may kagat, ngunit hindi pangkaraniwan ang laki ng kagat nito at sinasabi ng mga nakasaksi na ito'y gawa lang ng isang dambuhala ngunit hindi pa matukoy na nilalang. Noong July 2008, ang sports fisherman na si Eric Mack ay naglalayag di kalayuan sa baybayin ng Baja nang biglang nagpakita sa kanya ang isang dambuhalang itim na pating na sa kanyang tansya ito'y nasa pagitan ng 50 hanggang 60 talampakan at may napakalaking taliktik. Sinugod siya nito at nagmistulang laruan lang daw ang kanyang bangka nang pataubin ito ng dambuhalang pating at dali-dalian daw itong pumailalim sa ikalaliman ng karagatan. Ang karanasan niyang iyon ay nakuha ang atensyon ng management ng TV series na Monster Quest na agad nagpadala ng team upang subukang hanapin ang Black Demon Shark. Ngunit lumipas ang mga araw, walang dambuhalang itim na pating ang nagpakita, pati ang Discovery Channel ay nakilahok na rin sa pagpugis sa sinasabing Black Demon Shark at ang kanilang episode ay pinamagatang Mystery of Black Demon Shark. Ngunit tulad ng team ng Monster Quest, sila rin ay nabigong maidokumento ang dambuhalang pating. Ayon sa ilang cryptozoologists at ilang tumutugis sa Black Demon, ito raw ay marahil isang Megalodon, isang species na napakalaking prehistoric shark na namuhay ilang milyong taon na ang nakaraan. Umaabot ang ngipin nito hanggang 7 pulgada at aabot ang haba sa 50 hanggang ito pala ang Megalodon ang nakita nila. Ilang milyong years na ang nakalipas bago ito lumabas. Ito panahon pa yun talaga ng tulad ng sinabi ko kanina, panahon pa ng mga dinosaurs at na nanahimik lang sa ilalim ng dagat. Siguro nagambala sila, kaya siguro wala na silang makain, kaya gusto nilang lumabas sa ilang sa bahay na doon sa pinakailalim ng kuweba sa dagat.
itong Megalodon. Grabe, sobrang laki talaga to ng kayang lumamo ng ng yate or napakalaking bangka. 60 feet o 50 feet ang ang taas. 60 talampakan na halos tumutugma sa deskripsyon ng Black Demon maliban sa pagiging kulay itim nito. Ang ilang marine biologists naman ay may teorya ayon sa kanila ang Black Demon ay maaaring isang hypermelanistic great white na lumaki ng sobra. Ang hypermelanism ay ang pagkakaroon ng sobra-sobrang melanin na nagiging sanhi upang maging maitim ang balat. Ito ay ang kabaliktaran ng albinism. Napatunayan ito ng cat sharks at ilang marine animals, kaya't maaari din itong mangyari sa great white shark. Totoo nga kaya ang Black Demon Shark ay isang great white shark na naging kulay itim lang o di kaya nagkakamali lang ang mga saksi at ang nakita nila ay isang whale shark na laganap din sa lugar o isang nilalang na mula sa ikalaliman ng karagatan na hindi pa natin natutuklasan. Hindi natin maaaring sabihin hindi totoo ang Black Demon Shark at hindi rin natin pwedeng sabihin totoo nga ito dahil laging natin tandaan na 80% pa ng karagatan ang hindi pa natin natutuklasan. Ganon din karami ang ating katanungan na hindi pa natin sa ngayon mabibigyan ng kasagutan. Well, gaya nga ng sinabi ni Marvelous Fox, 80% pa ang hindi pa natuklasan sa dagat. So hindi imposible na na magkaroon ng mga ganyang klaseng halimaw sa sa karagatan. Sa sobra ba naman ng laki ng laki ng mundo natin at ng lawak ng karagatan natin. So hindi imposible na magkaroon ng halimaw sa karagatan talaga. So yung iba siguro medyo medyo mailap lang kasi alam mo naman itong mga malalaking shark ay sobrang napakabilis din. Siguro magpapakita lang sila at siguro mawawala sila lang ng bigla. So gugulatin ka lang tapos lamunin ka kagad tapos wala na. Punta na sila sa ilalim. So ganyan sila ka agresibo at kabilis. Kaya hindi natin masasabi na hindi totoo ang mga ganyan kasi walang kayang lahat ng ginawa ng Diyos ay ay posible. Walang imposible sa kanya. Kung kaya niyang gumawa kaya nga niyang gumawa ng alien, so siyempre naniniwala din tayo sa alien. Kaya niyang gumawa ng ganyang klaseng kalaking pating, yung Black Demon Shark. Okay, so sana nag-enjoy kayo sa natin ngayon, sa reaction video natin ngayon. So please watch. Okay, so subscribe sa channel ni Marvelous Fox and Mystery at mag-subscribe ka na rin sa channel ko at sana nag-enjoy kayo sa panonood sa aking reaction video. So ikalawa inulit ko na at makita-kita tayo sa next reaction video ko at mag-iingat po kayo palagi. Ako po si Dexter Braganza. So, ang pangalan ng channel ko ay Team Tiger Shark at sana po mag-subscribe po kayo. Suportahan niyo po ang channel ko para meron na naman akong mga mas magagandang pa itong bibigyan natin ng reaction video sa susunod na araw. So, salamat po sa inyong panonood at peace out.